Magandang araw, bayang Pilipinas. So ayun guys, late upload tayo. So ito ay kinuhanan pa noong December 28, 2024 at ngayon ko lang pinost. Ayan, so wala naman ako magawa kasi nasa bakasyon ako. Sayang din naman yung araw, 2 araw akong hindi nakapag-post. So, ayan. Ang ginagawa ko dyan ay chinecheck ko kasi lalagyan muna namin ng pansamantalang fence yan dyan para magamit lang yung area kasi gagamitin na namin yan by January at marami pang tatrabahuhin kaya yung isang column kako mahaba rin yan mga nasa 150 square meter din yan. Gamitin na lang kako muna natin para at least kahit paano ginagawa yung kabilang side ay nagpa-function na rin yung kabilang side. So pinalagyan ko yan ng mezzanine. At ayan, chinecheck ko nga yung gawa nila kasi pang temporary lang naman actually yung fence na yan guys para hindi lang makaapekto yung ginagawang construction dito sa tapos na. So pinalagyan ko muna siya ng colored na yero or rib type. So ayan, pero habang nilalagyan nila, chinek ko kasi kako baka pag may umakyat dito, tumama sa paa. So ayan, pinatingnan ko dun sa gumagawa kasi medyo mataas Ang sabi naman, mabababaan naman daw yan or bawasan na lang daw nila. Kasi baka hindi porket pang temporary, hindi tayo mag-iingat. Pag nakadisgrasya tayo, kawawa naman din yung tao at magagastan din tayo kasi papagamot pa natin. Matalim kasi yung yero kasi medyo manipis yan. So kako, tanggalin natin yung mga nakausli. Ayan, so pinupunta-puntahan ko sila dyan guys habang nagtatrabaho. At saka andyan din ako kasi yung pag-welding nila binabantayan ko rin kasi may mga flux nga yung talsik nung baga. Baka mapunta dun sa mga material na madaling dikitan ng apoy at magkaroon ng sunog. Mahirap na guys, magsisi tayo sa huli. Pinagsasabihan ko nga sila, medyo hindi sila maingat. Binigyan ko sila ng fire extinguisher, nung hinanap ko kinabukasan, ang layo. Doon sa pinagwi-weldingan nila, malayo. So, paano ka yan kung sakaling magkaroon ng problema dyan? Tatakbuhin nyo pa doon. Dapat nasa tabi lang nila. At saka may tubig sila. Nung kinabukasan, wala na naman yung tubig doon na nakabalde. Paano ba yan pag magkaroon ng explosion or spark o magsimula yung apoy? Anong gagawin nila? Duduraan nila. Minsan kasi ang mga kontraktor na kontrata, medyo reckless sila, wala silang pakialam. O sabihin natin yung talagang totoo kasi yung nakikita ko sa kanila Kung sakaling magka-problema, wala silang pakialam dahil nangungontrata lang sila. Paano naman kami? Ang laki-laki ng warehouse na yan. At may mga materialis dyan, ang MFR Trading OPC na mga valuable kasi nandyan nakastocks yung mga wires. So, mahal ang wires guys. So, hindi dapat namin pwedeng isa-lang-alang yung safety din. At saka syempre, iingatan namin syempre yung hanap buhay namin. Kaya nandyan ako, binabantay-bantayan ko yan sila. Minsan nga pag may pasok, nag-a-assign ako ng tao dyan talagang magbabantay lang. Kasi mahirap iasa sa mga kontraktor. Kontraktor lang kasi yan sila pagkatapos ng trabaho, wala na. Syempre, alam naman natin yung mabilis ang trabaho. Hindi na nila iniisip kung ano yung posibleng mangyari. Importante matapos sila ng mabilis. Yun ang problema. So, ayun lang guys. Ingat tayong lahat. Magandang araw, bayang Pilipinas.